Si Van ay dati pagod na empleyado sa opisina, walang tigil sa trabaho ngunit laging nauuwi na walang pera. Ngunit nagbago ang lahat nang siya ay muling isinilang bilang isang marupok na batang maharlika. Nakakabahala para sa kanya ang kanyang bagong paligid, dahil ang huling malinaw niyang alaala ay ang pag-uwi mula sa trabaho, kahit na may bahagyang pakiramdam siya ay ipinanganak sa mundong ito. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa bintana upang sumilip sa labas, ngunit agad siyang hinarang ng kanyang katulong na si Teal, na natakot na baka siya ay mahulog. Taglay din ni Van ang mga alaala tungkol kay Teal at sa kanyang pamilya sa buhay na ito, kaya naisip niya na isa ito sa mga reincarnation na madalas pag-usapan ng mga tao. Gayunpaman, natagpuan ni Teal na kakaiba na ang isang 2 taong gulang ay makapagsalita ng malinaw, lalo na't kahapon pa lamang ay sinusubukan pa niyang nguyain ang kanyang sariling paa. Iniwasan niya ito bilang biglaang pagkamulat ng bata sa kakaibang murang edad. Pagkaraan ng ilang oras, kumakain si Van ng tanghalian kasama ang kanyang pamilya nang tanungin siya ng kanyang ama, si Halpa, kung ano ang balak gawin ng lahat. Karamihan ay sumagot na mag-aaral sila ng mahika. Pagkatapos, tumingin si Halpa kay Van at tinanong siya tungkol sa kanyang plano. Sa halip na parang batang nagbababalita, kalmado namang sinabi ni Van na nais niyang pag-aralan ang kasaysayan at kultura ng bansa, dahil marami pa siyang hindi naiintindihan. Labis na natuwa si Halpa, naniniwala na ang ganitong mahinahong sagot ay patunay na si Van ay lalaki upang maging isang marunong at kakayahang maharlika. Sinabi niya na sabik niyang hinihintay ang magic appraisal ni Van sa edad na 8, tiwala siyang mamamana niya ang affinity ng apoy ng pamilya. Ang papuri ni Halpa ay nagdulot ng inggit sa mga kapatid ni Van. Sa mundong ito, maraming uri ng mahika ang umiiral, ngunit pinahahalagahan ng mga maharlika ang offensive magic higit sa lahat, dahil ito ang ginagamit upang protektahan ang mga tao. Gayunpaman, masyado pang bata si Van upang magsanay sa mahika. Nang hapon na iyon, bumisita ang punong butler kay Van na may dalang bungkos ng mga libro at ipinaalam sa kanya na siya ang mangangasiwa sa kanyang akademikong edukasyon. Bagamat taglay ni Van ang mga alaala mula sa nakaraang buhay, hindi madali ang pag-aaral. Bukod sa matematika, ang pagkatuto ng wika ng mundo at ang mahabang kasaysayan nito ay lalo pang mahirap. Sa magandang bahagi, wala namang integral calculus sa mundong ito, kaya hindi na niya kailangang harapin iyon. Pagkalipas ng 2 taon, sinimulan ni Van ang pangunahing pagsasanay sa espada sa ilalim ni Teal, ngunit dahil sa maiikling binti niya, mahirap ang kanyang galaw, kaya palaging may pagkakataon si Teal na toxoin siya para sa kanyang aliw. Nang malaman ng punong katulong na babae kung paano tinatrato ni Teal si Van, pinigilan niya ito. Pinayuhan ng iba pang mga katulong si Van na magbigay ng wastong parusa, ngunit hindi niya nakikitang kailangan ito, dahil hindi siya naiinis sa mga walang pinsalang pagtutukso. Gayunpaman, pinaalalahanan siya na ang pagpapakita ng kawalang galang sa isang maharlika ay isang seryosong kasalanan sa mundong ito, kaya wala siyang nagawa kundi disiplinahin si Teal. Tumugon si Van sa pamamagitan ng banayad na pagpalo kay Teal sa noo at idineklara na sapat na ang parusang iyon. Lumipas ang 1 taon, at nagkaroon si Van ng 5 taon. Matapos niyang makontrol ang kanyang maliit na katawan, kayanan niyang makipagsabayan sa pakikipaglaban sa mga batang mas matanda sa kanya. Madali niyang nababasa ang kanilang galaw, dahil kulang sila sa estratehikong pag-iisip, kaya mas kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Namangha ang mga batang lalaki sa lakas ni Van sa kabila ng kanyang murang edad at mas lalo pang nagulat sa kabutihan niya sa kanila bilang karaniwang tao. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, nagpahinga si Van sa ilalim ng isang punong malapit. Di nagtagal, lumapit si Knight Captain D upang makipag-usap sa kanya, humanga sa kakayahan ni Van sa espada sa ganitong murang edad. Inalok niya si Van na siya mismo ang magtuturo sa kanya. Ipinaliwanag ni Van na karamihan ng kanyang oras ay ginugugol na sa pag-aaral kay Esparta. Sinabi ni Dee na hindi iyon problema, dahil pwede lang ayusin ang kanyang schedule. Pakiramdam ni Van na ang walang katapusang pagsasanay sa espada ay mas masahol pa kaysa sa pag-aaral, kaya pinili niyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang routine. Nirerespeto ni Dee ang kanyang desisyon at hindi siya pinilit pa, ngunit iginiit niya na sanayin si Van sa tuwing libre ito mula sa mga leksyon. Dahil hindi niya kayang tumanggi, humiling si Van kay Dee na maging mahinahon sa pagsasanay, at pumayag si Dee ngunit sa simula ng training, wala talagang pagpigil si Dee nagpatuloy ang matinding sesyon buong araw,
kaya nagtaka si Van kung paano umiiral ang isang tao tulad ni Dee, lalo na't itinuturing ni Dee ang air squats bilang pahinga. Bagamat mabagsik ang pagsasanay, inamin ni Van na ito rin ay masaya. Pagkatapos ng isang taon ng pagtitiis sa mahigpit na siklo ng pag-aaral at pagsasanay, halos maubos ang kanyang isip ni Van. Nais niyang makipaglaro tulad ng normal na bata. Sinabi ni Till na pwede siyang magpahinga sa araw na iyon kung nais niya, isang opsyon na hindi pa naisip ni Van. Nang marinig ito, nagpas siyang bumisita siya sa palengke, isang lugar na hindi pa niya nakita. Pagdating niya, nabigla siya sa dami ng tao. Ipinaliwanag ni Till na ito ang pinakamalaking palengke sa kaharian, at ang gusali sa likuran nila ay ang Merry Chamber of Commerce, ang pinakamalaking kumpanya sa kalakalan ng kaharian. Napansin ni Van ang isang lalaki na hinihila ang isang batang lalaki at tinanong kung ano ang nangyayari. Nagalit ang lalaki sa kanya na huwag makialam, ngunit nang makita ang mga gwardya sa paligid, mabilis niyang binago ang tono. Ipinaliwanag niya na ibinebenta niya ang kanyang anak bilang alipin. Nagulat si Van na walang tumutugon sa sitwasyon, ngunit sinabi ni Till na karaniwan sa mga mahihirap na pamilya ang ibenta ang kanilang mga anak para sa pera. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang empleyado ng Chamber of Commerce upang siyasatin ang ingay. Agad niyang nakilala si Van bilang ika-4 na anak ng Marquis at magalang na sinabi na siya ay nasa kanyang serbisyo. Iniimbitahan si Van na humiling ng anumang kailangan niya. Tinanong ni Van si Rosalie kung magkano ang maaaring ibenta sa anak ng lalaki. Sa unang tingin, walang espesyal sa batang iyon, kaya tinanong ni Rosalie ang tungkol sa magic affinity niya. Sumagot ang lalaki na ang kanyang anak ay may thieving magic, na maliit ang halaga. Sinabi ni Rosalie na ang pinakamataas na alok ay hindi lalampas sa 3 pilak na barya. Nag-alab ang galit ng lalaki dahil ganoon kaliit ang halaga ng kanyang anak, kaya ibinuhos niya ang kanyang galit sa bata, binubugbog ito sa lupa. Binalaan siya ni Rosalie na itigil ito, ngunit sinabi ng lalaki na huwag siya makialam. Dahil hindi siya mag-aalok ng higit sa 3 pilak na barya, idineklara ng lalaki na dadalhin niya ang bata sa mansion ni Didi upang subukan ang kanyang swerte doon. Bago siya makaalis, nagsalita si Van at nag-alok ng 5 pilak na barya. Alam ng lalaki na hindi siya makakakuha ng mas magandang alok, kaya tinanggap niya ang pera at umalis. Lumapit si Van sa bata, pinuputol ang mga tali niya, at tinanong ang kanyang pangalan. Tumayo ang bata at ipinakilala ang sarili bilang Kamshin. Sinabi ni Van sa kanya na malaya na siyang pumili ng sariling landas mula ngayon. Nagulat si Till at ang iba, dahil inakala nilang gagawin ni Van si Kamshin na kanyang alipin. Gayunpaman, hindi sinusuportahan ni Van ang alipin at wala siyang balak magkaroon ng isa. Ngunit dahil wala namang pera o tahanan si Kamshin na mapupuntahan, inalok ni Van na isama siya pabalik sa mansion. Naniniwala si Kamshin na hindi papayagan ng ama ni Van na manatili bilang panauhin ng isang estranghero, kaya't kailangan niyang maging alipin ni Van sa halip. Hindi komportable si Van na maging amo ni Kamshin, ngunit dahil tinanggap ni Kamshin ang kasunduan, pumayag si Van na bumuo ng master-slave contract. Nag-alok si Rosalie ng tulong at kinuha ang kamay nila habang binibigkas ang isang spell. Nang matapos siya, lumitaw ang isang crest sa kamay ni Kamshin, na ipinaliwanag niya bilang patunay na kumpleto na ang kontrata. Dagdag pa niya na karaniwang naniningil siya ng bayad, ngunit pinawalang bisa ito dahil ito ang unang pagbisita ni Van sa palengke. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Van sa bahay, at si Kamshin, ngayon ay tinatawag ng Kem, ay nakasanay na sa kanyang tungkulin bilang personal na katulong ni Van. Sa araw na iyon, nagdala si Kem ng nakakabahalang balita. Hinahanap siya ni Dee upang mag-schedule ng karagdagang pagsasanay. Natakot si Van sa kanya, kaya't binigyan niya si Kem ng cookie bilang panakip at hiniling na takpan siya. Handang gawin ni Kem ang kahit ano para kay Van. Pagdating ni Dee at pagtatanong para kay Van, nagsinungaling si Kem at sinabi na wala si Van roon. Agad na naramdaman ni Dee ang kasinungalingan, ngunit kinilala ang tapang na kailangan upang linlangin ang isang tulad niya. Sa kasamaang palad para kay Kem, nagustuhan siya ni Dee at nagpasya na siya na lang ang sanayin, kaya dinala siya palayo. Lumipas ang 1 pang taon, at malapit nang magwalo si Van. Lahat sa bayan ay nag-iisip kung anong uri ng mahika ang kanyang lilikhain sa kanyang appraisal. Kilala ang pamilya ni Van sa wind at fire affinities, kaya inaasahan ng lahat na magkakaroon siya ng makapangyarihang offensive magic.
Ngunit sa araw ng appraisal, lumabas na wala siyang attack magic. Sa halip, taglay niya ang production magic. Galit na galit ang kanyang ama, dahil itinuturing na pinakamahina ang production magic. Kailangan nito ang pagsasama-sama ng lahat ng materyales ng maaga at pagbuo ng eksaktong mental na imahe ng proseso ng paggawa. Kahit ang paggawa ng simpleng espada ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Tinuring ni Halpa si Van bilang kaiyahiya sa pamilya at itinaas ang kanyang espada upang patayin siya sa mismong sandali. Sa huling saglit, lumapit si Mercia, ang nag-iisang kapatid na tunay na nagmamalasakit kay Van, at humarap sa kanya, hinihikayat ang kanilang ama na itigil ang gagawin. Pinaalala niya kay Halpa ang isang liblib na baryo sa pinakalayong dako ng kanilang nasasakupan, isang pamayanan na may halos 100 tao lamang at walang espesyal na halaga o kakayahan. Dahil sa kalayo nito, kulang din ang baryo sa tapat na pagsunod sa kanilang pamilya. Iminungkahi ni Mercia na ipadala si Van doon bilang kinatawan upang tulungan silang mas higpit na kontrolin ang baryo, na sinasabi na mas mabuti ito kaysa patayin siya. Pumayag si Halpa sa ideya at inutusan si Van na ihanda ang kanyang mga gamit at agad na lisanin ang mansion, pinaalalahanan siyang huwag magtagal. Pagkatapos umalis ni Halpa at ng iba pa, humingi ng paumanhin si Mercia sa hindi niya pagagawa ng higit pa. Sinasabi na ito na ang pinakamahusay na kinalabasan batay sa paniniwala ng kanilang ama tungkol sa mahika. Nagpasalamat si Van sa kanya, at nangako si Mercia na susuportahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, sinimulan ni Van ang pag-empake ng kanyang mga gamit. Nagulat si Till na ipapalayas ng Marquis ang sariling anak sa isang malayong baryo dahil lamang sa uri ng kanyang mahika, ngunit sinabi ni Van sa kanya na inaabangan niya ito. Bilang Panginoon ng isang liblib na baryo, maliit lang ang inaasahan niyang responsibilidad at umaasa siyang magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Ipinagbawal ni Halpa sa kanya ang pagdadala ng anumang mga kabalyero, ngunit sa tulong ni Mercia, kumuha si Van ng humigit kumulang 10 adventurer upang dalhin ang kanyang mga gamit. Biglang humabol si Till at humiling na sumama, at pumayag si Van. Dumating din si Dee at inalok na sundan si Van para magpatuloy ang kanilang pagsasanay, isang bagay na mariing tinutulan ni Van. Pinaalala niya kay Dee na ipinagbawal ni Halpa ang lahat ng kabalyero na sumama sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Dee, pinili rin ng punong butler na sumama kay Van. Pagkatapos makumpleto ang mga paghahanda, sila ay umalis patungo sa malayong baryo. Ang paglalakbay ay dapat lihim, dahil ayaw ni Halpa na malaman ng iba na ipinatapon si Van. Ngunit minahal siya ng mga taga-bayan at agad siyang nakilala, nagtipon upang bigyan siya ng engranding pamamaalam habang siya'y umaalis.